araw ay lumubog sa kanluran ng lupang araw, nagpipinta ng ginintuang kulay sa mga nakakaat na skyscraper na sumasalamin sa lumalabong ekonomiya ng lungsod. Sa gitna ng mga istrukturang salamin at konkreto, nakatayo ang isang mansyon na tila isang hiyas na nakalubog sa yaman, ang tirahan nina silang Maria Rega at Gobernador Ramon de la Vega. Mula sa labas, ito ay perpekto, marumol, na hagdanan, malawak na hardin na nililok ng mga landscape artist, at pangabintana na nagpapahintulot sa gintong sikat ng araw na pumasok, nagbibigay buhay sa mga piniling sining at palamuti ni Silang. Si Silang, isang batikang interior designer sa lupang araw, ay kilala sa kanyang pino at modernong panlas na nagbigay sa kanya ng mga proyektong may mataas na profile at isang reputasyon na tila kasiniwanag ng araw. Ngunit ang kanyang pinakamalaking likha ay ang kanyang sariling tahanan na kanyang pinaglaanan ng puso at kaluluwa bago ito unting naging kanyang hawla. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang sinapupunan ay nagdadala ng bagong buhay, isang anak na babae na pinangalanan na niya sa isip, liwanag. Ang pangalan ay isang panata, isang pangako sa sarili na anuman ang dilim na bumabalot sa kanya, may asa pa rin, may liwanag na darating. Si Gobernador Ramon de la Vega. Ang kanyang pangalan ay binibigkas ng may respeto, minsan ng paghanga, sa buong lupang araw. Siya ang mukha ng pag-unlad, ang kampiyon ng kawang gawa, ang binibigkas na pangalan sa bawat inaugurasyon ng proyekto at balita sa gabi. Sa publiko, siya ay isang lalaking may perpektong ngiti, isang handang yakapin, at mga salitang dumadaloy ng karunungan at pangako. Ang kanyang charisma ay nakakahawa, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi mapag-aalinlanganan. Gayunpaman, sa likod ng mga nakasarang pinto ng mansyon na itinayo sa kanyang yaman at impluwensya, ibang Ramon de la Vega ang lumalabas. Isang lalaking may malamig na mata, isang ari na pagmamahal na mabilis maging galit, at isang kamay na hindi aatubiling manakit. Siya ay isang maestro ng pagmamanipula, isang tirano na ang imperyo ay binuo hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa takot. Isang gabi, matapos ang isa pang matagumpay na charity gala, kung saan si Mon ay binati ng palakpakan, at si Silang ay ngumiti ng husto habang hawak ang kanyang braso, nagbago ang atmosfera sa pagpasok nila sa kanilang tahimik na kaharian. Ang ginintuang blaw ng mga chandelier ay hindi nagbigay ng init. Sa halip ay nagpatingkad sa mga Ang isyu ay maliit lang, isang walang saysay na pagtatalo tungkol sa isang komento na ginawa ni Silang sa isang panauhin. Ngunit sa mata ni Mon, ito ay isang pagsway. Ano bang pinagsasabi mo, Silang? Akala mo ba ang mga tao ay interesado sa iyong mga walang kwentang opinyon? Ang boses niya ay mahina sa simula, halos bulong, ngunit ang bigat ng bawat salita ay tumagos sa balat ni Silang, mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ikaw ay asawa ko. Ang iyong trabaho ay tumayo lang doon, ngumiti, at maging maganda. Hindi ang magsalita ng kung anong kalokohan. Napayuko si Silang, ang kanyang mga daliri ay humawak sa kanyang tiyan. Ang kaba ay unting gumagapang sa kanyang dibdib, isang pamilyar na malamig na pakiramdam. Ngon, wala naman akong sinabing masama. Sabi ko lang, manahimik ka. Ang bulong niya, nagdilim ang kanyang mukha. Hindi mo naiintindihan, hindi ba? Lahat ng ito ay tungkol sa imahe. Ang bawat salita, bawat kilos. At ikaw, sinisira mo ang lahat ng aking pinaghirapan. Ang mga salita ay tumama ng husto. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili,
Ngunit alam niya na walang halaga. Ang mga mata ni Mon ay kumikinang sa galit. Isang apoy na tila handang sumunog sa anumang nasa landas nito. Ang kanyang kamay ay kumapit sa kanyang braso, mahigpit, halos masakit. Ignan mo ang sarili mo. Silang napakamanhid, napakahina. Walang kwenta kang asawa at nagdadala ka pa ng bata. Kumigting ang panga ni Silang, ngulit na natili siyang tahimik. Natudo na siya. Ang bawat tugon ay nagpapalala lamang sa sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa sahig. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Nagdasal siya na matapos na ito para sa kanya, para sa liwanag. Ngunit, tanggayit ni Mon ay hindi pa natatapos. Ang pagkakahawak sa kanyang braso ay humigpit. Isang biglaang, matinding sakit ang kumalat sa kanyang likuran nang itulak siya ni Mon sa pader. Ang kanyang ulo ay tumama ng mahina, ngunit ang pagkabigla at ang takot ang pinakamalala. "Wag mo akong baliwalain, Silang," sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi nabulong. "Hindi ka kasing ganda ng iniisip mo. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ang yaman na ito, ang pangalan na ito, at maaari ko itong bawiin anumang oras." Kinabukasan, isang maliit na pasa ang makikita sa kanyang braso, isang bahagyang pamamaga sa kanyang balika. Nagagay siya ng makapal na makeup, pinili ang isang long-sleeved na damit at ipinagpatuloy ang kanyang buhay sa harap ng publiko na parang walang nangyari. Ito ay naging isang ritual. Ang kanyang mga bruises ay kanyang mga lihin, mga patunay ng isang buhay na tila perpekto sa labas, ngunit nabubulok sa loob. Ang pagbubuntis ay nagpalalin sa kanyang takot. Dati, ang bawat suntok, bawat tulak, bawat pananakit ay parang parusa na kaya niyang tiisin. Ngayon, may iba na siyang kailangan protektahan. Ang bawat pananakit ay hindi na lang sa kanya, kundi sa kanilang liwanag. Kailangan kong maging malakas, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Para sa iyo, liwanag. Ito ang kanyang mantra, ang kanyang tanging dahilan para patuloy na huminga sa lason na kapaligiran na kanyang pinasukan. Naramdaman niya ang matinding pag-iiwalay. Kinokontrol ni Mon ang kanyang telepono, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pinansyal, ang kanyang mga dating kaibigan ay dahang nawala, binigo ng mga tawag na hindi nasagot at mga imbitasyon na hindi niya kayang tanggihan nang hindi nagpapaliwanag. Ang kanyang pamilya, isang lumang sugat na matagal nang binubulok. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang ginintuang hawla. Dumating ang oras ng isang malaking kaganapan. Isang charity ilan para sa mga bata na personal na inorganisa ni Mon. Ang Lupang Araw Future Foundation ay ang kanyang pinakabagong proyekto, isang pagpapakita ng kanyang pagiging bukas, palad at pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Si Silang, na nagdadalang na nang halos 6 na buwan, ay naroon. Suot ang isang eleganteng Filipiniana na nagtatago sa kanyang mga pasa at nagbibigay ng karangalan sa kanyang pagbubuntis. Ang gabi ay nagsimula ng maayos. Si Mon ay naglalakad sa entablado, nagsasalita ng matatamis na salita tungkol sa pag-asa at kinabukasan. Si Silang ay kumupo sa harap na hanay, ngumingiti at pumapalakpak. Ang kanyang puso ay mabigat sa loob. Ngunit nang dumating ang oras ng cocktail hour, isang maliit na insidente ang nagpalit ng lahat. Isang matandang babae, isang suporta ng nakaraang administrasyon na may matagal ng galit kay Mon, ang lumapit kay Silang
at nagtanong tungkol sa kawalan ng transparent accounting sa isa sa mga dating proyekto ni Mon. Bago pa makasagot si Silang, si Mon ay lumapit. Ang kanyang ngiti ay nagilo sa mukha, ngulit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang nakamamatay na pagbabanta. Ma'am, wala po tayong pwedeng pag-usapan dito. Ito po ay isang gabing para sa pagkakaisa at pag-asa, sabi ni Mon sa babae, sa isang boses na halos kalmado, ngunit ang kanyang kamay ay umawak sa braso ni Silang, mahigpit. Pasensya na po, ma'am, ngunit kailangan na po naming umalis. Inilayo niya si Silang, ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi maitago. Ano ba ang iniisip mo, Silang? Bakit mo pinapansin ang mga taong iyon? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na iwasan ang mga kalaban ko? Ang kanyang bulong ay puno ng lason, ang kanyang pagkakahawak ay nagpapamaga na sa balat ni Silang. Mon, wala naman akong ginawa, bulong ni Silang, sinubukang palayain ang kanyang braso. Siya ang lumapit sa akin. Nang makarating sila sa paanan ng malaking hagdanan ng event ko, ang galit ni Mon ay sumiklab. Isang flash ng kamera ang umilaw sa kanilang gawi, at para kay Mon, ito ay parang gasolina sa apoy. Wala kang kwenta. Kung wala ka, mas magiging maayos ang lahat sa isang iglap. Tinulak ni Mon si Silang. Ang kanyang tiyan ay tumama sa rehas ng hagdanan at ang kanyang katawan ay gumulong pababa. Ang sakit ay kumalat ng napakabilis. Isang matalas na kirot sa kanyang sinapupunan. Isang malakas na pagbagsak. Ang lahat ay tila gumalaw sa mabagal na paggalaw. Nakita niya ang mga nakakagulat na mukha ng ilang empleyado at reporter. Ang kanilang mga kamera ay nakaturos sa kanya. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ng isang waitress bago nilamon siya ng kadiliman. Silang, isang sigaw ang pumunit sa kanyang kamalayan, ngunit hindi niya alam kung kanino ito galing. Nagising siya sa puting liwanag ng isang silid sa ospital. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit. Ang matinding kirot sa kanyang tisyan ay nagpapahiwatig na may problema. Tiningnan niya ang monitora na nakakabit sa kanyang katawan. Ang mga linya ay nagpapahiwatig ng kanyang pulso. Ang mga numero ay tila naglalarawan ng kanyang buhay na nasa bingit ng panganib. Ang kanyang sanggol. Ang kanyang liwanag. Agad na nagsimula ang operasyon ng media ni Mon. Ang mga balita ay mabilis na kumalat. Gobernador de la Vega, asawa nagkaroon ng aksidente dahil sa stress ng pagbubuntis. Silang Vergara, lumalaban sa postpartum depression, nagdulot ng sariling pinsala. Ang mga social media ay pinuno ng mga mensahe ng simpatya. Hindi sa kanya, kundi kay Mon na ginagampanan ang papel ng isang mapagmahal na asawa na nag-aalala sa kanyang naghihilap na misis. Monito si Silang. Ang mga gwardya ni Mon ay nakabantay sa labas ng kanyang silid at ang kanyang telepono ay nawawala. Wala siyang kausap maliban sa mga doktor at nurse na may mga ngiti na tilap-tilit. Siya ay ganap na nakahiwalay. Isang bilanggo sa kanyang sariling sakit at pagkalito. Liwanag, ang bulong niya, ang kanyang tinig ay mahina. Patawarin mo ako. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay pumuno sa kanya. Sumisip-sip sa anumang natitirang pag-asa. Isang hapon, habang abala ang mga gwardya ni Mon sa pagpapalit ng shift, isang anino ang gumalaw sa bukana ng kanyang silid. Isang matandang babae, may edad na, ang kanyang mukha ay may marka ng panahon at pagsubok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang di matitinag na determinasyon. Ang kanyang buhok ay may pagkakayumanggi
na at ang kanyang balat ay may mga kulubot, ngunit may pamilyar sa kanyang tingin isang bagay na nagbigay ng kaba kay Silang. Pumasok ang babae. Tahimik na isinara ang pinto. Iningnan niya si Silang at sa kanyang mga mata, nakita ni Silang ang pinaghalong lungkot at galit. Silang, bulong ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng puwersa. Si Silang ay nagulat. Ang pangalan, ang boses, ang pamilyar na pakiramdam. Sino ka? Ang kanyang tanong, ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Lumapit ang babae. Kinuha ang kanyang kamay. Ako ito, anak. Ang iyong inay. Si Elena Reyes. Ang kanyang ina. Ang babaeng akala niya ay matagal ng patay o iniwan siya. 20 taon na ang nakakaraan mula nang huli niyang makita ang kanyang mukha nang siya ay isang maliit na bata pa, ang isang baha ng mga alaala. Ang iisa at pagtatampo ay biglang lumitaw sa kanyang isip. Imposible, bulong ni Silang, ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ikaw ay iniwan mo ako. Umiling si ina, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko kailanman ginusto na iwanan ka, anak. Pilit nila akong pinaalis. Simon, ang kanyang pamilya. Sinubukan kong ilantad ang kanilang mga katiwalian, ang kanilang mga krimen. Matagal na. At para doon, binayaran nila ako. Sinabi nila sa akin na kung hindi ako aalis, sasaktan ka nila. Kaya umalis ako. Ngunit hindi kita iniwan. Sinusubaybayan kita mula sa malayo. Hinawakan ni ina ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa likod ng kanyang kamay. Hindi ko na kayang manahimik pa, anak. Hindi ko kayang tingnan ang anak ko at ang aking apo na magdurusa sa kamay ng halimaw na iyon. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa tiyan ni Silang. Alam mo ba, anak, hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Mon na sirain ang isang buhay. May isang babae bago ka, isang batang arkitekto na nagtatrabaho para sa kanya. Si Sofia Almario. Sabi nila, nagpakamatay siya. Ngunit alam kong hindi. Simon ang pumatay sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Silang. Ang pangalan ay tila isang muling piraso sa isang malaking, nakakatakot na palaisipan. Si Sofia. Oo, si Sofia, tugon ni Ena. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Inugol ko ang maraming taon sa iiton ng impormasyon tungkol sa kanya, tungkol sa kanyang mga lihin. Siya ay isang halimaw, Silang. At kailangan nating pigilan siya para sa iyo at para sa iyong liwanag. Ang huling mga salita ni Ena ay tumagos sa puso ni Silang. Ang pangalan ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng isang bagong lakas, isang di inaasahang asa. Siya ay hindi nag-iisa. Ang kanyang ina ay bumalik. At mayroong isang kwento, isang mas madilim na kwento na naghihintay na ibunyag. Ang mga pader ng kanyang ginintuang hawla ay tila nagsisimulang gumuho, nagpapahintulot sa isang bahagyang suryap ng liwanag. Ang mga salita ni Ina, na tila mga basag na kristal na unting pinagsama, ay humantong sa isang masakit na katotohanan na mas matindi pa kaysa sa pisika na sakit na nararamdaman ni Silang sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa balat, tila nagdadala ng mga anino ng nakaraan. Simon. Ang kanyang Mon.
Hindi ito nagsimula sa kanya. Hindi ito nagtapos kay Sofia. Isang mahabang linya ng mga biktima ng pananakit ng mga lihim na nilibing sa ilalim ng gintong imahe ng gobernador. Imposible, bulong ni silang muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pagtanggi. Ito ay pagkabigla, isang pagtatangka na unawain ang buong sukat ng kasamaan na kanyang pinakasalan. Ito, napakatagal na panahon. Hinawakan ni Ina ang braso ni Silang, dahan niyang itinulak ang manggas ng hospital gown. Nagpakita ng isang lumang, kupas na peklat ang braso ni Ina, isang mahabang linya na tila isang alaala ng matalim na bagay. Ang Mon, na alam mo, anak, ay ang Mon na kilala ko, at ang Mon na sinubukan kong ilantad. 20 taon na ang nakakaan. Ang kapangyarihan niya ay lumago, ngunit ang kanyang pagkatao ay nanatili. Marami ng peklat ang nakaukit sa aking puso at ang ilan ay sa aking balat din, tulad nito. Inaplos niya ang piklat. Sabi niya, aksidente. Pero alam kong hindi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagdadala ng libong hindi nasabing salita. Isang ilog ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Silang. Ang lahat ng pagtatampo, ng pag-iisa, ng mga tanong na hindi niya sinubukan sagutin sa loob ng maraming taon, ay biglang nagkaroon ng paliwanag. Ang kanyang ina ay hindi siya iniwan. Siya ay pinilit. Dahil sa halimaw na ngayon ay nagdudulot din ng sakit sa kanya. Ang mga peklat sa katawan ni Ina ay naging salamin ng mga pasa at sugat na kanyang tinago sa ilalim ng makyop at ng mga pino niyang falipial. Igla, naramdaman ni Silang ang isang kakaibang inis sa kanyang tiyan. Isang malakas na sita. Isang paalala. Liwanag. Ang pangalan. Nesang. Ang liwanag na sumisila sa dilim. Ang liwanag na kailangan niyang protektahan. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang anak na lumaki sa isang mundo na puno ng takot at anino tulad ng kanyang kinagisnan. Ang takot na nagpabihag sa kanya sa loob ng maraming buwan ay unting nagbago, nag-transform sa isang nagliliyab na galit at isang hindi matitinan na determinasyon. Hindi ko na kaya, bulong niya, ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang tiyan. Hindi ko na kayang manahimik pa para sa liwanag. Para sa'yo, Inay, at para kay Sofia. Kinuha ni Ina ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nagtisilapan ng pag-asa. Nandito ako, anak. Hindi ka mag-iisa. Sa loob ng ospital, sa lilim ng gabi, nagsimula ang isang lihim na plano. Gamit ang lumang telepono ni Ina na sadyang ginamit para sa mga emergency. Pinlano nila ang pag-record ng isang video. Ang silid ay tila nagiging isang kumpisalan, isang lugar, kung saan ang mga lihim ay sa wakas ay ilalabas. Anak, kailangan mong sabihin ng lahat, sabi ni Ina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panghihikayat. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot. Kailangan marinig ng mundo. Huminga ng malalim si Silang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng iangat niya ang kanyang hospital gown, inilalantad ang kanyang balat. Ang mga sariwang pasa mula sa pagtulak ni Mon, ang mga lumang peklat na halos magaling ng ngunit iiwan pa rin ng marka, mga makulay, ube, dilaw, at berde, na nagkukumpirma ng isang patri ng karahasan. Ang kanyang tiyan ay malaki na, isang simbolo ng buhay na sinubukan ni Mon na silain. Ipinindot ni Ina ang record button. Si Silang ay tumingin sa kamera. Ang kanyang mga mata
ay puno ng luha, ngunit matibay ang kanyang tingin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, halos hindi marinig. Ngunit sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, lumalakas ito. Ang pangalan ko ay silang Maria Vergara. Ako ang asawa ng Gobernador Ramon de la Vega. At ako ay isang biktima ng pang-aabuso. Nanginginig ang kanyang labi. Sa loob ng maraming buwan, ako ay nabuhay sa isang hawla. Isang gintong hawla? Oo, ngunit hawla pa rin. Kinokontrol niya ang bawat galaw ko, bawat salita ko. At kapag hindi ako sumusunod, kapag hindi ako perpekto sa kanyang mata, ginagawa niya akong magbayad. Inilantad niya ang kanyang mga pasa, ang kanyang mga peklat. Ito ang mga patunay. Hindi ito aksidente. Hindi ito stress ng pagbubuntis. Ito ang gawain ng isang halimaw na nakatago sa likod ng isang ngiti. At sa bawat pananakit, sa bawat suntok, naramdaman ko ang takot na hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking anak, ang aking liwanag. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi ko na kayang manahimik pa. Hindi ko hahayaan ang aking anak na maranasan ang takot na naranasan ko. Hinihiling ko ang hustisya. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga biktima, kabilang si Sofia Almario, na pinaniniwalaan kong hindi nagpakamatay kundi pinatay. Natapos ang video. Pumagsak ang luha ni Silang. Ngayon, tapos na. Narinig na niya. Ang kanyang lihin ay hindi nalihin. Napakahusay, anak. Bulong ni Ina. Ang kanyang sariling mga mata ay may luha. Ngayon, oras na para lumabas ang liwanag. Kinabukasan, habang nasa ilalim pa rin ng pahinya sa ospital, ipinakilala ni Ina si Silang kay Aling Nena. Si Aling Nena ay hindi isang ordinaryong blogger. Siya ay isang matapang at matalinong babae na may sariling blog na Lupang Araw Ngayon na naglalabas ng mga katotohanan na hindi kayang ilathala ng mainstream media dahil sa takot o sa impluwensya ni Mon. Siya ay may edad na, may suot na salamin, at ang kanyang mukha ay may marka ng matinding pag-iisip at pagmamalasakit. Kilala siya sa kanyang matalas na pagsusuri at sa kanyang hindi pagkatakot na hamunin ang mga makapangyarihan. Aling Nena, ito ang aking anak, si Silang, sabi ni Enan maingat sa paggamit ng mga pangalan. Mayroon siyang mensahe para sa Lupang Araw. Tiningnan ni Aling Nena si Silang, ang kanyang mga mata ay may timbang ng karanasan. Narinig ko ang iyong kwento, Silang. At narinig ko ang mga lihin ng mga De La Vega sa loob ng maraming taon. Walang sinuman ang nagsasalita. Ngunit ikaw, mayroon kang tapang. Inabot ni Ina ang telepono. Pinanood ni Aling Nena ang video ni Silang ng buo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos, dahan siyang tumango. Ipapadala ko ito. Ngunit sa simula, hindi ko ilalabas ang iyong pangalan, Silang. Proteksyon para sa iyo at sa iyong anak. Kapag handa ka na at kapag alam mong ligtas ka, saka natin ilalabas ang iyong buong pagkakakilanlan. Ilang oras pagkatapos ng pag-upload sa ilalim ng person namin na si Len Joyset, ang video ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga salita ni Silang ang kanyang mga piklat. Ang kanyang tiyan na nagdaga ng bagong buhay. Ang lahat ay umantig sa puso ng maraming Pilipino. Ang video ay ibinahagi, nililiatan at pinag-usapan sa bawat sulok ng social media. Mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga celebrity, ang lahat ay may opinyon.
Ang hashtag Justice for Silang ay umakyat sa tukpok ng trending topics sa Pilipinas sa loob ng ilang oras. Sinundan ito ng lupang Rawtroth na nagbukas ng iba pang mga diskusyon tungkol sa mga katiwalian at lihim na pinaniniwala ang kinasasangkutan ni Mon. Ang mga taong dati itakot na magsalita ay unting nagkaroon ng tapang, naglabas ng kanilang sariling mga karanasan, maliit man o malaki, na kinasasangkutan ng impluensya at kapangyarihan ng gobernador. Ang opisina ni Mon ay naglabas ng mabilis na pahayag. Tinawag ang video na malisyosong pag-atake at gawa lamang ng mga kalaban sa politika na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon. Ngunit ang publiko ay hindi na madaling malinlang. Ang raw na emosyon ni Silang ay mas malakas kaysa sa anumang pahayag mula sa party ni Mon. Ang sunod na pagkilos sa social media ay umabot sa National Bureau of Investigation. Sa isang opisina na may mga tumpok na mga papeles at mga larawan ng mga nawawalang tao, si Special Agent Miguel Migs Torres ay nakatingin sa kanyang computer screen. Ang video ni Silang ay nagpe-play. Isang pakiramdam ng deja vu ang sumakop sa kanya, kasama ang isang galit na matagal na niyang pinitigilan. Si Migs, isang lalaking may matalas na isip at isang puso para sa hustisya. Matagal na niyang pinanghawakan ang kaso ni Sofia Almario, ang arkitekto na pinaghihinalaan niyang pinaslang ngunit kinailangang isara dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Alam niya kung sino ang nagpilit sa pagsasara ng kaso. Ngayon, sa video na ito at sa pagbanggit ni Silang sa pangalan ni Sofia, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa. Ang National Bureau of Investigation ay nasa ilalim ng matinding panggigipid. Ang mga tawag mula sa media, mula sa mga opisyal, at mula sa publiko ay hindi tumitigil. Ang pagiging public interest ng kaso ay hindi na maitago. Sa wakas, ang isang bagong direktiba ay ibinaba. Ang kaso ni Sofia Almario ay muling bubuksan. Mabilis na kumilos si Migs. Ang kanyang koponan ay nagsimulang mag-imbestiga. Sinisimulan ng isang bagong paghahanap para sa katotohanan. Una, ang mga saksi sa Charity event. Ang ilang empleyado at reporter na nakakita sa pagtulak ni Mon kay Silang ay kinakailangan ng pag-iingat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ngunit sa ilalim ng proteksyon ng National Bureau of Investigation, munti silang nagsasalita. Nakita ko po, sir, sabi ng isang waitress na may nanginginig na tinig. Itinulak niya po talaga. Hindi po ito aksidente. Ang mga dating empleyado ni Mon, ang ilan ay nad-resign dahil sa kanyang matinding kontrol, ay unting lumalapit, nagbibigay ng kanilang mga kwento tungkol sa kanyang pagiging manipulative at mapanakit. Ang bawat testimonya ay tila nagdaragdag ng isang piraso sa isang malaking jigsaw puzzle. Ngunit ang pinakamahalagang piraso ng puzzle ay nagmula sa ina ni Silang. Isang hapon, nagkita sina Migs at ina sa isang lihim na lokasyon. Ipinakita ni ina kay Migs ang isang lumang drive na tila nawawala sa sirkulasyon, ngunit nagtatago ng isang kayamanan ng mga lihin. Ito ay mula kay Sofia, sabi ni ina. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding emosyon. Ibinigay niya ito sa akin bago niya sinabi na kailangan niyang umalis. Sinabi niya, "Aling ina, ito ang tunay na blueprint. Itago mo, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin noon. Ngunit napanatili ko ito. At ngayon, sa tingin ko, alam ko na." Hawak ni Migs ang pasligayf. Ito ay isang ordinaryong aparato, ngunit naramdaman niya ang bigat nito, ang bigat ng pag-asa at ng isang buhay
na nawala. Nang ipasok nila ito sa computer, natuklasan nila ang isang sarilang mga naka-encrypt na file. Hindi lamang ito ang architectural drawing para sa isang malaking proyekto ng gobyerno na hawak ni Mon, kundi pati na rin ang mga personal na tala ni Sofia na may detalyadong mga annotation at isang komplikadong zipper. Ang babaeng ito ay henyo, bulong ng isang digital forensics expert ng National Bureau of Investigation habang sinusubukan niyang i-tikod ang mga file. Naglalaman ang OS Drive hindi lamang ng mga akusasyon ng korupsyon sa pagitan ng Mon at ng kanyang mga kasabwat, kundi pati na rin ang isang nakakatakot na digital diary. Sa bawat entry, isinulat ni Sofia ang kanyang karanasan, ang pagbabanta ni Mon sa kanya, ang kanyang manipulative na pag-uugali, ang unti-unting paghihiwalay niya mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya, at sa huli, ang pisikal na pang-aabuso. May mga audio recording din na tila lihim na naitala ni Sofia. Isang tinig na puno ng takot, at pagkatapos, isang tinig na nakakatakot na pamilyar ang boses ni Mon, na nagbabanta at nagpapahiya. Hindi ka makakawala sa akin, Sofia. Maririnig sa isang recording, ang boses ni Mon ay malamig at puno ng pagmamay. Ay, lahat ng ito ay akin. Ikaw, ang iyong talento, ang iyong buhay. Ang paghahanap ay tumagal ng ilang araw at gabi. Ang mga eksperto ng National Bureau of Investigation ay nagtrabaho ng walang pahinga. Sinusubukang i-decode ang bawat layer ng pagtatago. Ang bawat piraso ng impormasyon ay maingat na inihahambing sa mga kasalukuyang dokumento ng gobyerno, sa mga record ng transaksyon, sa mga account. Unting nagsimulang lumabas ang isang nakakatakot na larawan ng katiwalian at ng isang malalim na network ng mga illegal na transaksyon. Pinatunayan ng mga file na pinamamadali ni Mon ang pagbabago ng mga pondo mula sa mga proyekto ng gobyerno sa kanyang mga personal na account. Ang blueprint na sinasabi ni Sofia ay hindi lamang ang disenyo ng isang gusali, kundi ang blueprint ng mga krimen ni Mon. Para kay Miggs, ang bawat salita, bawat recording, ay parang narinig niya ang tinig ni Sofia na nagsasalita mula sa libingan. Ang katarungan na hindi niya naibigay sa kanya noon ay ngayon, ay unti-unting nagiging posible. Ang mga ebidensya ay napakalaki, napakahirap na ipagkaila. Ang mga pader ng imperyo ni Mon ay nagsimulang gumuho, at ang mga alingaungaw ng nakaraan ay hindi na lamang mga bulong, kundi malalakas na sigaw na humihingi ng hustisya. Ang liwanag ay unti-unting bumubukal, handang ilantad ang lahat ng dilin. Ang huling bulong mula sa libingan ni Sofia Almario, ang mga patunay ng katiwaliran at karahasan ni Mon ay hindi na umpisa ang isang malakas na alon. Unti-unting lumamon sa lupang araw, at ngayon ay handa ng durugin ng gintong imperyo ni Gobernador Ramon Mon de la Vega. Sa sandaling lumabas ang buong pagkakakilanlan ni Silang Maria Vergara, ang mukha niya, ang pangalan niya, at ang kanyang estado bilang nagdadalang tao, ang giyera, ay naging mas matindi. Hindi ito giyera ng mga bala, kundi giyera ng katotohanan, laban sa kasinungalingan, katarungan, laban sa kapangyarihan. At si Mon, bilang isang henyo ng pagmamanipula, ay hindi nag-aksaya ng panahon upang labanan. Ang kanyang koponan ng mga abogado, ang pinakamahusay at pinakamahal sa bansa, ay agad na lumabas sa media. Ang kanilang diskarte ay malinaw, sirain ang kredibilidad ni Silang. Ang ginang Vergara ay matagal nang nakikipaglaban sa matinding stress ng pagbubuntis at postpartum depression, deklara ng isa nilang abogado sa isang press conference. Ang kanyang boses ay kalmado at mapaninlang. Ang kanyang mga akusasyon ay bunga lamang ng kanyang hindi matatag na emosyon
at ng matinding panggigipit na dala ng mga kalaban sa politika ng gobernador. Lumabas ang mga ulat na nagpapahiwatig na si Silang ay gumagastos ng labis na may sikretong relasyon at na siya ay desperado lamang na kumuha ng pera kay Mon. Ang mga balita ay binaluktot, ang mga katotohanan ay pinalitan ng mga haka, at ang imahe ni Silang ay muling binalutan ng mga kasinungalingan. Hindi lamang sa legal na pamamaraan lumaban si Mon. Ang kanyang malawak na network ng impluwensya ay umabot sa bawat sulok ng lupang araw. Ang mga testimonya ng mga empleyado at reporter na nakasaksi sa pagtulak ay biglang naging magulo. Ang ilang saksi ay nagbawi ng kanilang pahayag, ang iba ay naglaho, at ang ilan naman ay nagpakita ng malaking takot sa kanilang mga mata. Tumatangging magsalita. May mga kwentong kumalat tungkol sa mga aksidente na nangyari sa mga taong masyadong malapit na magbunyag ng lihim ni Mon. Ang mga banta ay naging mas tahimik, mas mapanlin lang, ngunit mas nakakatakot. Hindi ka makakatakas sa akin. Silang, isang anonymous na text, ang natanggap ni Silang sa isang bagong telepono na ibinigay sa kanya ng National Bureau of Investigation. Tandaan mo, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa katotohanan. At ang iyong liwanag, siya ay malapit sa akin. Ang mga salitang ito ay tumago sa kanyang puso, isang paalala na ang laban ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Ang takot ay nagpabalik, ngunit kasama nito ang isang mas malalim na apoy ng determinasyon. Ngunit hindi siya iisa. Si Elena Reyes ay nanatiling matatag sa tabi niya, isang haligi ng lakas at karunungan. Si Ina, na dating isang batikang mamamahayag, ay gumamit ng kanyang mga koneksyon at kaalaman upang labanan ang propaganda ni Mon. Sa bawat kasinungalingan na inilabas ng kampo ni Mon, mayroon siyang counter-argument, isang paglilinaw, isang katotohanan na inilalabas. Ang kasinungalingan ay madaling kumalat. Silang, sabi ni Ina, habang pinaghahanda ang isang press statement. Ngunit ang katotohanan ay tulad ng araw, laging sisikat at magbibigay liwanag. Si Special Agent Miguel Migs Torres, kasama ang National Bureau of Investigation, ay nagsilbing kanyang kalasag. Buong pagmamahal niyang tinitiyak ang seguridad ni Silang at ang kanyang ina. Ang bawat banta ay siniseryoso. Ang bawat galaw ni Mon ay binabantayan. Para kay Migs, ang kaso ay naging personal. Hindi lang ito tungkol sa hustisya para kay Silang at Sofia, kundi tungkol sa pagpapakita na walang sinuman, gaano man kalakas ang makakalampas sa batas. At pagtatapos, nariyan ang digital na puwersa, si Aling Nena, at ang libong netizens. Sa blog na Lupang Araw ngayon, patuloy na inilalabas ni Aling Nena ang mga raw facts, ang mga screenshot ng mga binabayarang artikulo, ang mga ebidensya ng pagmamanipula ni Mon. Ang mga hashtag na Justice for Silang at Lupang Araw track ay hindi kailanman nawala sa trending. Ang mga keyboard warrior ay naging mga aktivista, nagbabahagi ng impormasyon, nagbibigay ng suporta, at nagpapakalat ng bawat hininga ng katotohanan. Ang kanilang mga tinig ay pinagsama-sama, naging isang malakas na chorus na hindi kayang patahimikin ng kahit na anong kapangyarihan. Ang bawat post, bawat komento, ay nagbigay lakas kay Silang. Naramdaman niya na hindi siya iisa. Ang kanyang laban ay naging laban ng buong bansa. At hindi nagtagal, ang alo ng suporta ay nagdala ng iba pang mga biktima. Isang dating kasambahay ni Mon ang lumabas, nagkukuwento tungkol sa kanyang pagiging dominante
at mapanakit. Isang dating kasosyo sa negosyo ang nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga illegal na transaksyon. Ang bawat testimonya ay nagdagdag ng bigat sa mga akusasyon laban kay Mon, nagpapakita ng isang pattern ng pag-uugali na mas malalim pa kaysa sa inaakala. Ang takot ay tulad ng anino, sabi ng isang babae na halos luha, habang nagbibigay ng kanyang pahayag sa National Bureau of Investigation. Naglalaho lang ito kapag may liwanag. At sisilang, siya ang liwanag na iyon. Ang bawat biktima ay nagiging bahagi ng lupang araw, isang malaking paglilitis hindi lamang sa loob ng korte, kundi sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Ang makumpleto ang lahat ng ebidensya at matapos ang masusing pag-aaral ng mga abogado ng gobyerno at ng National Bureau of Investigation, ang federal na prosecutor ay naghanda ng warrant of arrest para kay Gobernador Ramon de la Vega. Ang paratang ay seryoso, pandarambong, paggamit ng impluwensya, at ang mas mabigat na kaso ng attempted murder para kay Silang at murder para kay Sofia Almario. Ang araw ng paglilitis ay nalalapit at ang bansa ay naghihintay ng hustisya. Ngunit si Mon, ang isang hayop na nasukol, ay hindi madaling sumuko. Habang papalapit ang mga araw sa paglilitis, naramdaman niya ang pangdigitit. Ang mga National Bureau of Investigation agent ay nakapalibot sa lupang araw. Ang media ay nagtatakda ng mga kamera sa bawat sulok. Ang kanyang imperyo ay gumumo at ang tanging pagpipilian niya ay tumakas. Isang gabi, sa gitna ng matinding ulan, at nang dilim na bumabalot sa lupang araw, si Mon de la Vega ay nagplano ng kanyang pagtakas. Gamit ang kanyang mga lihim na ruta at ang kanyang mga koneksyon, sinubukan niyang maglaw. Nagsimula ang kanyang pagtakas sa kanyang mansyon, kung saan lihim siyang umalis sa pamamagitan ng isang underground tunnel na humantong sa isang pribadong sasakyan. Ang balita ng kanyang pagtatangka sa pagtakas ay mabilis na nakarating sa National Bureau of Investigation. Nakatakas si Mon de la Vega, isang sigaw ang pumunit sa tahimik na opisina ni Megs. Hanapin siya? Ngayon na. Nagsimula ang isang matinding paghahanap sa buong lupang araw. Ang mga sirena ng pulis at National Bureau of Investigation ay umalingaw sa mga abalang kalye. Ang mga checkpoint ay itinayo, ang bawat sasakyan ay sinisiyasat. Si Mon, na nagpalit ng sasakyan at nagtakip ng kanyang mukha, ay nagmaneho ng mabilis sa mga makitid na eskinita ng mga residential area, sa mga palengke na puno ng tao, at sa mga highway na puno ng trapiko. Ang bawat pulis at National Bureau of Investigation agent ay nasa kanyang likuran, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa paghuli sa kanya. Ang habulan ay naging isang eksena mula sa isang pelikula. Ang mga sasakyan ay nagsisimulang masira. Ang mga gulong ay sumisigaw sa kalsada. Si Mon, sa kanyang desperasyon, ay nagmamaneho ng walang takot. Bumangga sa mga pader, pumatawid sa mga red light at inilalagay sa panganibang buhay ng iba. Ngunit hindi siya nakatakas sa mapanlinlang na mata ng National Bureau of Investigation. Sa wakas, natagpuan siya sa isang pribadong palitaran, kung saan sinubukan niyang sumakay sa isang pribadong jet patungong ibang bansa. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga National Bureau of Investigation agent at ang mga pulis ay nakapalibot na sa kanya. Ang mga ilaw ng kamera ay flash, ang mga reporter ay nagsisigaw ng mga tanong. Gobernador de la Vega, ikaw ay inaresto sa salang pandarambong at attempted murder, deklara ni Migs habang ikinakabit ang posas sa mga kamay ni Mon. Ang larawan ng isang dating makapangyarihang gobernador
na nakaposa ay agad na broadcast sa buong bansa, live sa telebisyon at sa social media. Ang lupang araw at ang buong Pilipinas ay nagulat. Ang hayop ay nasukol na. Ang paglilitis kay Mon de la Vega ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito ay naging isang pabansang panood. Ang bawat sesyon sa korte ay puno ng mga reporter, mga opisyal ng gobyerno, at mga mamamayan na uhaw sa hustisya. Ang mga kamera ay nakatutok sa bawat galaw. Sa loob ng courtroom, ang bawat pahayag ay agad na inilalabas sa balita. Sisilang, kahit na may malaking tiyan at ang pagod mula sa matagal na laban, ay lumakad sa witness stand ng may dignidad. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa ilalim ng matalim na tanong ng prosekutor, detalyado niyang isinalaysay ang mga buwan ng pang-aabuso. Ang mga salita ni Mon, ang pisikal na pananakit, ang pagkontrol sa kanyang buhay, ang pag-iisa. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ng mga tagapakinig. Paulit-ulit niyang sinasabi na ako ay walang kwenta, na ako ay kanyang pag-aari. Sabi ni Silang, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malakas. At kapag hindi ako sumusunod, ginagawa niya akong magbayad. Inihandog niya ang mga litrato ng kanyang mga pasa, ang mga lumang peklat sa kanyang balat na kanyang itinago sa loob ng maraming buwan. Ang mga ito ay tahimik na saksi, nagkukumpirma sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang isalaysay niya ang insidente ng pagtulak sa kanya sa hagdan, ang isang babae sa audience ay halos sumigaw sa galit. Si Silang ay tumingin sa kanyang tiyan, hinaplos ito ng mahina. Para sa iyo, liwanag, bulong niya sa sarili, isang panata na hindi naririnig, ngunit nadarama. Pagkatapos niya, si Elena Ena Reyes ang umakyat sa witness stand. Siya ay kalmado, may poise, ngunit ang bawat salita ay puno ng kapangyarihan. Isinalaysay niya ang kanyang sariling karanasan sa pagiging biktima ni Mon, kung paano siya pinilit na lumayo sa kanyang anak, 20 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang pagiging manipulatibo ay hindi nagsimula ngayon, sabi ni Ena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mon. Ito ay lumaki, tulad ng isang cancer na kumakain sa kanyang kaluluwa at sa buhay ng mga taong kanyang sinasaktan. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng historical context sa pag-uugali ni Mon na nagpapakita ng isang pattern ng karahasan at panginibabaw. Ngunit ang pinaka-dramatikong sandali ay dumating ng si Special Agent Migs Torres ang umakyat sa stand. Puong pagtitiyagan niyang ipinakita ang mga ebidensya mula sa osmidril ni Sophie Almario. Ipinakita ang mga architectural drawings na may mga detalyadong annotation ni Sofia tungkol sa mga maling paggamit ng pondo. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang play ng digital diary ni Sofia. Ang boses ni Sofia, na puno ng takot, ngunit may matinding pagnanais na ilabas ang katotohanan, ay umalinaw-ngaw sa buong courtroom. Hindi na ako makakapagtiis pa, maririnig sa recording. Bawat araw, para akong nakakulong. Sinasabi niya na ako ay walang kwenta, na ang lahat ng aking pinaghirapan ay tinya, at ngayon, nagbabanta siya. Pagkatapos, isang mas mabigat, mas malamig na boses, ang narinig ang boses ni Mon. Wala kang lugar dito, Sofia. Ang lahat ng ito ay akin. Kung susubukan mong ilabas ang kahit anong bagay, sisiguraduhin kung wala nang matitira sa iyo. Hindi ka makakakita ng liwanag, muli. Isang malakas na hikbi ang narinig mula
Sa isang bahagi ng courtroom, ang mga mamamahayag ay nagmamadaling isulat ang bawat salita. Ang boses ni Sofia na nagsasalita mula sa libingan ay bumalot sa puso ng lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang ebidensya ng karahasan, kundi pati na rin ng pandarambong. Ang mga detalyadong transaksyon, ang mga maling pagbabayad, ang mga lihim na account, lahat ay inilantad. Simon sa kanyang huling pagtatangka ay nagsimulang sumigaw. Sinusubukang guluhin ang courtroom. Sinasabi ng lahat ay gawa lamang, na ang mga ebidensya ay peke. Ang lahat ng ito ay isang malaking konspirasi, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga babaeng ito ay desperado. Hindi ninyo naiintindihan, ngunit ang kanyang mga salita ay walang saysay. Ang mga ebidensya ay napakalakas, ang mga testimonya ay napakalinaw. Matapos ang maikling deliberations, ang hurado ay naglabas ng desisyon. Ang pangkalahatang hustisya ay bumaba sa lupang araw. Ang hukom ay tumayo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Para sa kaso ng Republika ng Pilipinas laban kay Ramon Mandilamdaga, ang lahat ay napatigil. Ang kanilang mga puso ay bumibilis. Natuklasan ng korte na may sala si Ramon de la Vega sa kasong attempted murder laban kay silang Marian Vergara at murder laban kay Sofia Arnaldo. Bukod pa rito, siya ay napatunayang nagkasala sa pandarambong at paggamit ng impluensya. Isang malakas na hiyawan ang pumuno sa courtroom. Simon ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Hindi makapaniwala. Ngunit ang kanyang mga abogado ay tahimik. Alam nilang tapos na ang lahat. Sa ilalim ng batas, ipinapataw ang sentensya ng habang buhay na pagkakakulong para kay Ramon Mandilamdaga. Deklara ng hukom. Walang piyansa. Ang lupang araw ay nagdiwang. Ang hustisya ay natupad. Ang madilim na ulap na bumalot sa lungsod ay unting lumisan at ang nansang ay nagsisimulang sumikat. Ang araw ay sumikat sa lupang araw. Hindi na nagtatago sa likod ng mga ulap ng takot at korupsyon, kundi nagbibigay ng bagong asa at liwanag. Ilang linggo matapos ang panabik na palilitis na nagpahulog sa Gobernador Ramon de la Vega at matapos ang malaking pagbubunyi ng buong bansa, may isang mas pribadong kaganapan ang nagaganap sa buhay ni silang Maria Vergara. Sa isang pribadong silid sa ospital, malayo sa mga kamera at hiyawan ng publiko, ipinanganak ni silang ang kanyang anak na babae. Ang bawat kirot, bawat pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan ay tila isang huling paglabas ng dilim na kanyang pinagdadaanan. Sa bawat pagtulak, muling sumasagi sa kanyang isip ang bawat sakit na idinulot ni Mon, ang bawat takot na kanyang naramdaman para sa kanyang anak. Ngunit sa huli, sa isang sigaw na nagpalabas ng lahat ng kanyang lakas, isang bagong buhay ang lumabas sa mundo. Liwanag, bulong niya, ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng matinding pagmamahal, habang inilalagay sa kanyang dibdib ang kanyang bagong panganak na anak. Ang maliit na sanggol, may sariwang amoy ng bagong buhay, ay agad na kumapit sa kanya. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa kanyang hintuturo. Ang mga mata ni Liwanag ay nakapikit pa, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang balaban na bumabalot kay silang ng kapayapaan, na matagal nang hindi niya naramdaman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng trauma, ay tila naglaho. Ang kanyang mga peklat ay tila naghihilom. Hindi na mga paalala ng nakaraan, kundi mga marka ng kanyang katatagan. Si Liwanag, ang kanyang nasng, ay hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang kanyang paggaling
ang kanyang kumpirmasyon na may pag-asa sa bawat pagsubok. Uminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang laban ay tapos na. Ang buhay ay nagsisimula na. Sa tabi niya, si Elena Reyes na may luha sa mga mata ay hinaplos sa ang ulo ng kanyang apo. Ang mga kamay ni Ina ay nanginginig sa kagalakan at pagmamahal. 20 taon. 20 taon ng paghihiwalay, ang pighati ng pagtatago. At ngayon, narito siya, hawak ang kanyang apo, at muling nakasama ang kanyang anak. Liwanag, bulong din ni Ina, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang pangalan mo ay tunay na nababagay sa iyo, apo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paghilom, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Sa kanyang paggaling, nakita ni Silang ang unting pagkabuo ng kanyang sarili at ng kanyang relasyon sa kanyang ina. Ang mga hapag, kainan, ay hindi natahimik, kundi puno ng kwentuhan at tawanan. Ang mga gabi ay hindi na puno ng takot, kundi ng mga kwento at mga alaala. Inay, paano ka nakayanan noon? Tanong ni Silang isang gabi, habang pinapakain niya si Liwanag, at si Ina naman ay naghahanda ng gatas. Ang lahat ng pinagdaanan mo. Umupo si Ina sa tabi niya, hinaplos ang buhok ni Silang. Anak, ang pagmamahal ng ina ay hindi nawawala. Kahit gaano kadilim ang mundo, ang asa na muling makita ka, na makita kang ligtas, ay sapat na upang ako ay patuloy na lumaban. Pinaghiwalay tayo ng halimaw na yon, ngunit hindi niya kailanman nagawang burahin ang pagmamahal ko sa iyo. Ang mga salita ni Ena ay nagpabuhay sa puso ni Silang, pinupunan ang walang laman, na puwang na matagal nang naramdaman niya. Sila ay nagsimulang gumawa ng mga maliliit na bagay ng magkasama, magluto, maglakad, lakad sa parke kasama si Liwanag sa stroller, magkwentuhan tungkol sa mga pinapangarap nila. Ang bawat sadali ay isang paghilom, isang pagbubuo, muli ng isang pamilya na matagal nang nawala. Ang dating sublat ay unting nagiging isang pekat na may kwento, hindi na ng pighati, kundi ng katatagan at pag-ibig. Samantala, sa labas ng kanilang pribadong mundo, ang hustisya ay patuloy na gumulong. Si Special Agent Migdal Torres, ang lalaking nagbigay ng boses kay Sofia Almario at nagtulak ng kaso laban kay Mon, ay ginawaran ng pagkilala at promisyon. Ang kanyang katatagan at dedikasyon sa katotohanan ay naging inspirasyon sa National Bureau of Investigation at sa buong bansa. Siya ay naging isang simbolo ng isang bagong pag-asa sa sistema ng hustisya sa Pilipinas na ang mga makapangyarihan ay hindi makakaligtas sa kamay ng batas at na ang mga boses ng mga biktima ay maririnig. Ang lupang araw na minsan ay nabalot ng takot ay unting nagtitiwala muli sa mga institusyon nito. Ngunit hindi nagtapos doon ang laban. Ang mga peklat ay nagpapahiwatig ng mga kwento, at ang mga kwentong iyon ay kailangang ibahagi. Habang unting nagiging mas malakas si Silang, naramdaman niya ang isang bagong layunin na bumubukal sa kanyang puso. Ang kanyang personal na laban ay tapos na. Ngunit ang laban para sa iba ay nagsisimula pa lamang. Isang araw, habang kinukwentuhan siya ni Ina tungkol sa mga kwento ng iba pang biktima ng aabuso na lumabas matapos ang kaso ni Mon, isang ideya ang nabuo sa isip ni Silang. Inay, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto kong gumawa ng higit pa. Hindi ako maayon manahimik habang maraming iba pa ang nagdurusa. Iyon ang simula ng pusong lumalaban,
isang pundasyon na itinatag ni silang Maria Vergara. Ang pangalan na nangangahulugang Fighting Heart ay sumasalamin sa katatagan ng mga nakaligtas sa karahasan. Nagsimula ito sa isang maliit na opisina, ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga balita tungkol sa pundasyon ay kumalat na parang apo. Ang mga tao na naantig sa komento ni Silang ay nagbigay ng kanilang suporta pinansyal, voluntaryo, at moral. Ang pusong lumalaban ay naging kanlungan para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan sa buong Pilipinas. Nagbigay sila ng ligtas na tirahan kung saan ang mga kababaihan at kanilang mga anak ay maaaring makahanap ng pahinga mula sa pang-abuso. Nagbigay sila ng libreng legal na payo na tumutulong sa mga biktima na makahanap ng katarungan sa sistema ng batas. Nagbigay sila ng psychological counseling na tumutulong sa mga nakaligtas na paghilumin ang kanilang mga sugat na hindi nakikita at muling itayo ang kanilang kumpiyansa. Si Silang, na ngayon ay isang ina at isang tagapagtaguyod, ay naging mukha ng pag-asa. Lumibot siya sa bansa, nagsasalita sa mga kababaihan, sa mga kabataan, at sa mga komunidad. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, hindi upang ipagmalaki, kundi upang magbigay inspirasyon. Ang bawat isa sa atin ay may pusong lumalaban, sabi niya sa isang pagtitipon. Kailangan lang nating hanapin ito, alagaan nito, at gamitin ito upang labanan ng kadiliman. Hindi natin maaring hayaan ng takot na manalo. Ang kanyang tinidi ay hindi na naninginig, kundi matatag at puno ng autoridad. Hindi rin nawala ang apoy sa loob ni Ina. Sa kanyang karanasan, sa pagiging isang batikang mamamahayag at sa kanyang matinding kaalaman sa mga modus operandi ng mga makapangyarihang tiwali, muling bumalik si Ina sa kanyang dating propesyon. Ngunit ngayon, may mas malalim na layunin. Nagtatrabaho siya bilang isang independenteng mamamahayag sa isang online platform na katuon sa paglalantad ng iba pang mga opisyal at negosyante na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang kanyang mga artikulo ay matalin, masusing sinaliksik, at may matinding eteto. Siya ay naging bantay, bayan laban sa korupsyon, at pang-aabuso, isang boses, para sa mga walang boses. Ang kanilang buhay, na minsan ay nabalot ng dilim at takot, ay ngayon ay puno ng pag-asa at layunin. Silang, Ina, at si Liwanag, ang tatlong henerasyon ng kababaihan na nakakita ng kadiliman at lumabas sa liwanag. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas. Habang papalubog ang araw sa lupang araw, nakaupo sina Silang at Ina sa dalampasigan. Si Liwanag, na ngayon ay isang masiglang batang babae na may mga mata ng kanyang ina at ang katatagan ng kanyang lola, ay tumatakbo sa buhangin. Hinahabol ang mga alon. Ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Tiningnan ni Silang ang kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng matinding pagmamahal at kapayapaan. Ang hangin sa baybayin ay sariwa, ang tunog ng mga alon ay payapa, at ang kulay ng kalangitan ay nagbabago mula sa ginintuan patungo sa kulay, rosas at lila. Ang lahat ay tila nasa ayos. Tingnan mo siya. Inay, bulong ni Silang, habang hinawakan ng kamay ni Ina. Lumalaki siya sa isang mundo na mas ligtas. Isang mundo kung saan ang kanyang boses ay maririnig, at kung saan ang katarungan ay hindi lamang isang pangarap. Tumango si Ina, ang kanyang mga mata ay nakatuon din kay Liwanag. O, anak. At dahil sa iyo, dahil sa lakas mo, dahil sa pusong lumalaban mo, pinagmasdan ni Silang si Liwanag na naglalaro sa dalampasigan. Ang kanyang munting anino ay sumasayaw sa papalubog na araw. Alam niya na ang bawat peklat na kanyang dinala, ang bawat sakit na kanyang pinagdaanan,
ay nagkaroon ng layunin. Ito ay humubog sa kanya upang maging ina na siya ngayon, isang tagapagtaguyod, isang liwanag para sa iba. Ang lupang araw. Ang pangalan ng lungsod na nangangahulugang lupain ng araw. Matagal itong nabalot ng anino, ngunit ngayon, sa wakas, ay natagpuan na nito ang tunay na ang liwanag ng katotohanan, ng katarungan, at ng walang sawang asa na dala ng isang puso na lumalaban. Ang kwento ni Silang, ni Ina, at ni Sofia ay nagsilbing paalala na ang pinakamalakas na puwersa ay hindi ang kapangyarihan ng isang tiwaling opisyal, kundi ang lakas ng isang ina, ang katatagan ng isang pamilya, at ang pagnanais ng isang tao na tumindig para sa katotohanan. At sa bawat paglubog ng araw, alam nilang may bagong umaga na darating, puno ng asa para sa liwanag at para sa lahat ng lupang araw.